Praise the Lord! Hallelujah! Alam kong masayang bawat isa. Hallelujah! At tayo'y magpumustahan at magtitiyan sa bawat isa. Amen! Amen. Amen. Smile.
Diyos. Purihin ka, aming Hari. Purihin ka, aming Panginoon, na nagligtas sa aming mga buhay. Purihin ka, aming Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo sa amin. Purihin ka, aming Diyos, sa kabutihan at pagmamahal mo sa amin. Tunay na napakabuti mo. Tunay na napakadakila mo. Tunay na ikaw yung Diyos na dapat sambahin ang aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa pagmamahal mo na patuloy na nagligtas sa aming mga buhay. Harapat dapat kang sambahin sa hapon ito. Harapat dapat ka, Panginoon, na sambahin ng aming mga buhay. Ikaw yung Diyos na madakila at maitaas sa hapon ito sa aming mga buhay. Panginoon, napakabuti mo. Napakadakila mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa dakilang pagmamahal mo. Panginoon, sa hapon ito, aming dalangin ng bawat isa na mas lalong umanap sa paglilingkod sa iyo. Na patuloy sa hapon ito, mas lalo ka naming makilala, maunawaan sa aming mga buhay. Panginoon, sa hapon ito, aming dalangin na sa mga tao, sa bawat isa na nangihina sa pananampalataya, ay aming yung muling paalagin, Panginoon. Maranasan ka, makita ka sa hapon ito. Lord, I pray na kung sino man ang nakakaranas, Panginoon, ng mga matinding pagsubok sa hapon ito, aking dalangin na mula silang palakasin, bigyan niyo sila ng kakayahan, kalakasan, na mapagtagumpayan ang pagsubok, Panginoon. Panginoon, kung sino man ang nangangailangan ng kagilingan, pisikal, spiritual, o emosyonal, aking dalangin sa makapangyarihan mong pangalan, Lord, maranasan nila ang kagalingan, Panginoon. Lord, ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw yung Diyos na nagpagaling noon. And Lord, we believe and we know, kahit sa panahon na ito, kayang-kaya mo kaming pagalingin, Panginoon. Lord, mararanasan namin ang kagalingan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Panginoon, samahan mo kami na patuloy maranasan ka namin at maunawaan sa hapon ito. Lord, I pray sa bawat isa na kailangan ng kaliwanagan sa isip, Panginoon. Kailangan ng kaliwanagan sa mga kanilang desisyon, Panginoon, sa buhay. Lord, I pray, continue to give them wisdom and knowledge, Panginoon. Na makita nila, Panginoon, ang nais mong direksyon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Lord, we declare and we believe, Panginoon, na wala na sa hapon ito, hindi kami uuwi na hindi namin nalalaman ang iyong naisip, Panginoon. Lord, samahan mo kami. Madakila ka, Panginoon. Aking dalangin sa bawat isa, maranasan ka, Panginoon, yung pagmamahal mo
yung kapayapaan na nagaling sa iyo, yung kagalakan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, maranasan ng bawat isa. Lord, malaya ka po na pumilos sa aming mga buhay. Aming dalangin na ikaw po ang patuloy na maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Madakila ka, maitas ka sa hapon ito. Salamat o Diyos, sa iyo po namin itinataas ang mataas na papuri, pagsamba sa pangalan ni Jesus. We pray at magsabi na, Amen. Magandang hapon po and Happy Hearts Day sa ating lahat. Samahan niyo po akong basa ng ating banal na aklat sa Hosea chapter 3 verse 1 to 3. Ito po ang nakasaad, si Oseas at ang babaeng mangangalo niya. At sinabi sa akin ni Yahweh, humayo kang muli at patuloy mong ibigin ang iyong taksil na asawa, bagaman siya'y nakikipag-ibigan sa iba. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel kahit na bumaling sila sa ibang Diyos at nawiwiling magdala ng mga handog na tinuyong ubas at kay Baal. Kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 6 na kabang sibada. At sinabi ko sa kanya, makikisama ka sa akin ng maraming araw. Huwag ka nang magpapakasama o paangkin sa ibang lalaki. Ako man, hindi kita gagalawin. Amen po. Makakaupo na po lahat. So magandang hapon po sa ating lahat. God is good? All the time! All the time? God is good! Kung mabuti po ang ating Panginoon ngayong araw sa atin, palakpakan po natin siya na may hiyawan. Hiyawan, syempre. So, syempre, deserve ng ating Panginoon na yung papuri natin. No? Deserve ng ating papuri, ng ating Panginoon ang lahat ng papuri ngayong araw na to. So, ano bang meron ngayong araw na to? Hearts Day. So, punong-puno ng puso ngayong araw, no? No? Punong-puno ng pagmamahal. Naniniwala po ba tayo na mahal tayo ng Panginoon? Yes. Naniniwala po ba tayo na dakila ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin? Yun, amen, syempre, no? So, bago ang lahat, no? Bago tayo dumako sa ating sharing, no? Mag-pray muna po tayo, no? Yes, Father God, ang muli kami nagpapasalamat sa iyo sa hapon na ito, Lord. Salamat sa pribilehiyo, Lord, na ibinigay mo sa amin upang makarinig ng iyong mga salita. Marinig namin yung bawat gusto mong sabihin sa amin, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa dakilang pagmamahal na patuloy mong binibigay sa amin, Panginoon. Sa dakilang kabutihan mo na pinapamanas mo sa amin sa araw-araw namin buhay, Panginoon, Lord. Lord, hinihiling namin sa iyo na buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming kaisipan, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga mensahe mo sa amin. Yes. Magkaroon kami ng concentrate heart, mind, Panginoon, Lord, sa tanging sa salita mo lang, Panginoon, Lord. Bigyan mo kami ng wisdom and knowledge na maintindihan ang bawat salita na gusto mong sabihin sa amin, Panginoon, Lord. And Lord, tinataas ko po, Panginoon, Lord, ang aking sarili, Panginoon, na magbibigay ng mensahe, Panginoon, Lord. Gamit niyo, Panginoon, Lord. Hinihiling ko po, Lord, na kayo po ang kumilos sa mga oras na to, Panginoon, Lord. Itago niyo po ako sa inyong likuran upang ang iyong kalwalatian ang makita, hindi ang aking kahinaan, Panginoon, Lord. Bigyan niyo po ako ng tapak, lakas ng loob, Panginoon, Lord, para ipagsigawan ng iyong salita, Panginoon, Lord,
pagsigawan ng iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Ikaw na po ang bahala, Panginoon Lord, at ang banal na Espiritu, Panginoon Lord, ang tanging kumilos, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon Lord. Muli, Panginoon Lord, tinataas ka namin sa aming buhay, Lord. Ang lahat ng panalangin nito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, palakpakan natin ang ating Panginoon. Lord. So, tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Kamustahin niyo naman yung mga katabi niyo. Nakakasawa na daw tingnan. So, tingnan niyo yung mga katabi niyo at kausapin niyo yung katabi niyo, kamustahin niyo yung date nila kahapon. May mga kadate ba kayo kahapon? Ha? May mga kadate ba kayo? Sino may mga kadate dito kahapon? Walang kadate? Grabe naman. Siyempre, ganun pa. Siyempre, wala tayong kadate kasi nandun tayo sa birthday ni Tita Corazon kahapon eh. No? So, siyempre, bakit ba tayo walang kadate? Siguro mga walang budget, no? No? O baka naman, wala tayong kadate dahil iniwan tayo ng ating kadate. No? Kaya tayo walang kadate kasi iniwan tayo ng ating kadate. Mga kapatid, no? May tatanong po ako sa inyo. Bawal magtanong, grabe naman. So, may tanong po ako mga kapatid. Ayaw. Takapos pala. Okay, pakibasa po. Naranasan niyo na bang iwan ng inyong asawa at ipagpalit sa iba? Wow, bigat yan ah. Sobrang bigat no ng tanong ko. So, Yung pangalawa, yung pangalawa. naranasan niyo na bang iwan ng inyong asawa para ipagpalit lang sa iba? Ipagpalit sa iba, pero hindi iniwan. Ano yun? Grabe, relate na relate ito, Olive. So, ano po bang pakiramdam ng iniwan ng asawa? Ako ba? Para po ba tayong sasakluban ng langit at lupa? Parang sinaksak mo ang puso ko. Di ba? Ganun po ba kasakit? Na iwan ng ating minamahal para ipagpalit sa iba? Di ba? Ang sakit, no? Pero, may tanong po ako. Sa ginawa sa atin, no, kunyari na niloko tayo ng ating asawa, pinagpalit tayo sa iba, kaya po ba nating itong balikan at mahalin muli? Hindi na po. Kaya po ba nating mahalin ulit? Kahit na niloko na tayo, pinagtaksila na tayo? No? Pwedeng patawarin pero hindi na kayang balikan. Grabe, talagang ano ha. Pero alam nyo ba, may chismis po ako sa inyo. No? Ano yung bawal yun ah? No, hindi, ano lang, konting chismis lang naman. No? Magiging chismoso muna tayo ngayong araw na to. Alam nyo ba, meron akong kakilala. No? Hindi kaibigan. Kakilala. Meron akong kakilala na isang lalaki, no? Na merong asawa, pero yung asawa niya, taksil. Ay, grabe. Dahil pinagpalit siya sa ibang lalaki. No? Pinagpalit siya sa ibang lalaki. Pero yung kakilala ko na to, napaka-martir. No? Hot seat ba to, Olive? No? Napaka-martir kasi nandun pa rin yung pagmamahal niya dun sa kanyang asawa. No? Grabe po, no? Grabe yung pagmamahal nung lalaki na to sa kanyang asawa. No? Ang ginawa niya pa, pinuntahan niya pa to at muling niligawan. Oh. Grabe, no? Chismis po ito, chismis. No? Tingin niyo po ba, kilala niyo po ba yung lalaking sinasabi ko na ito? Ikaw ba yan? Uy, hindi po ako yun. Hindi po ako yun, hindi po ako yun. No? Si Hosea.
No? So, ang tinutukoy ko po dito is, hindi sa panahunan natin ngayon, no? Nasa ating Biblia. No? Siya po ay si Hosea. No? Kilala niyo po ba si Hosea? No? Si Hosea isang propeta ng Diyos. No? Siya ay may sulat. Kung yung binasa natin sa scripture, yan po ang sulat niya. No? Sa Old Testament. Isa siyang minor prophet sa Old Testament. Kung sino po nakakatanda dito ng pinag-aralan natin sa Sunday School last 2 weeks sa Old Testament? Diba yung mga propeta, kasi marami po tayong propeta, diba? So, dinivide po yung mga books nila sa major prophets and minor prophets. No? So, ang books ni Hosea, nakasama po sa minor prophets. No? Kung bakit po minor prophets, hindi po kasi katulad ng mga books ni Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Yung mga books po kasi ng mga major, mahahaba po. Hindi po katulad ng mga ng mga minor na may iksi lamang. No? So, hindi naman po ganun kalaki yung, yung pinagkaiba. No? No? Si Hosea po, ay nag-umpisang kausapin ng Diyos at magpubisiya sa panahon ng paghahari ni Hari Jeroboam II sa Israel. No? So, kilala si Propeta Hosea bilang tapat na lingkod ng Diyos na sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. No? So, napakamasunurin ng ating si dakilang Hosea. No? Si Hosea, si ating propeta, si Hosea. Napakamasunurin niya. Kasi, pati yung pagpili ng mapapangasawa niya, ang ating Panginoon, ang pasya. Kung sino ang mapapangasawa ni Prophet Hosea. No? So, kung bakit ang Diyos ang nasunod sa kanyang pag-aasawa, no? Ginamit ng Diyos ang relasyon ni Hosea at ang kanyang asawa, no, upang ipakita ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga Israelita. No? So, inutusan ngayon ng Panginoon si Hosea maghanap ng asawa. No? So, ang qualification ng ating Panginoon, alam niyo po ba kung ano yung qualification? Maganda po ba? So, tingin nyo, ano po yung qualification niya ng ating Panginoon? So, ang qualification ng Panginoon is nangangalun niya. Maghanap siya ng babaeng taksil. Hindi tapat. No? So, magtataka na lang, bakit yun ang pinili, ang qualification ng Panginoon, no? Para kay Hosea. Bakit yun? Bakit pwede naman na mabuting babae? Pwede namang maganda. Di ba? No? Pero, hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Kundi, maghanap siya ng babaeng nangangalun niya. Kasi may kadahilanan po yan. No? Dahil yun ay isang pagsasalarawan sa kataksilan ng mga Israelita sa ating Diyos. No? So, naghanap si Hosea ng mapapangasawa. Ang nakita niya ay si Gomer. No? Isang babaeng mangangalun niya. No? Yan. Maganda po ba? No? So, nakita niya si Gomer. Isang babaeng hindi tapat. No? Isang babaeng nangangalun niya. So, naging mag-asawa silang dalawa at nagkaroon ng 3 anak. No? Ang pangalan ng mga anak nila, si Jezreel, si Rohama, at si Loami. No? Naging masaya sila. No? Pero pagkatapos ipanganak ng pangatlong anak nila, agad na umalis si Gomer sa poder ni Hosea. No? Napakalungkot po. Pagkatapos nilang magkaroon ng 3 anak, iniwanan na po agad
ni Gomer si Hosea. Ang sakit po, no? Masakit po ba? No? So, ang ginawa ni Gomer kay Hosea ay pagsasalarawan po ng ginagawa ng mga Israelita sa ating Diyos. No? Yung ginawa po ni Gomer kay Hosea, ilustrasyon lang po ng Panginoon sa ginagawa ng mga Israelita sa ating Panginoon. Sa pagtataksil at hindi pagiging tapat. Dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. No? At hindi yung patuloy nilang paggawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. No? Pero ang Panginoon natin, dakila ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi sa kabila ng ginagawa ng mga Israelita sa Kanya, ipinakita pa rin ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga Israelita. No? Sa pamamagitan ng ginawa ni Hosea kay Gomer. No? Upang manumbalik yung kanilang relasyon. No? So, sa tatalakayin natin ngayon mga kapatid, no, sa binasa natin sa scripture, no, makikita natin kung ano nga ba yung ginawa ng Panginoon at bakit kahanga-hanga ang pagmamahal ng Diyos sa mga Israelita. No? So, ang title natin ngayon araw, no? So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayong araw, no? So, yung kinanta po ni Sis Jemsy, no? Amazing love. Amazing love. Yo, makanta pa no? No? Ang kamanghamanghang pag-ibig ng ating Diyos. No? So, basahin natin sa Hosea chapter 3 verse 1, mga kapatid, no? Para hindi po tayo natok, basahin niyo po. Ay, wala po ata kayong kinain. Ha? Huwag po kayo mag-alala. Mga isa't kalahati lang po itong oras na to. No? No? Isa pa po. Isa pa po. 1, 2, 3, go. So, okay na po. So, makikita po natin dito, mga kapatid, no? Sa kabila ng ginawang pagtataksil ni Gomer kay Hosea, no? Gusto pa rin ipakita ng Diyos ang katapatan ni Hosea kay Gomer. No? Gusto niyang ipakita na sa kabila ng lahat ng ginawa niya kay Hosea, nananatili pa rin ang pagmamahal ni Hosea kay Gomer. No? Martyr. No? No? Isang pagsasalarawan ito ng Panginoon na kahit ipinagpalit siya ng mga Israelita sa kanilang mga Diyos-Diyosan, no? Nananatili pa rin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. So, kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos dahil God loved us in our unfaithfulness. No? Minahal tayo ng Diyos kahit sa hindi nating katapatan sa Kanya. No? So, noong unang panahon po, no, patuloy na nagsasamba ang mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan. No? Mga ribulto na ginawa sa pilak. No? Katulad sa binasa natin, no, ito'y hinahandugan nila, no, dinadasalan nila, at dito sila nagsasangguni sa kanilang pangangailangan. No? So, ginawa nilang ipagpalit ang ating Diyos. No? Imbis na sa Panginoon natin sila nagsasamba, imbis sa Panginoon natin sila naghahandog, no? Ginawa nila ito sa mga Diyos-Diyosan. No? Ginawa nila ito sa mga ribulto na gawa lamang ng tao. No? Mga kapatid, masakit po yun sa ating Panginoon.
tayo kayang ipagpalit. Diba ang masakit? Diba? Kaya nga po, tinanong ko kayo nung umpisa ano po pakiramdam na ipagpalit ng asawa? Diba naramdaman niyo po yun? Diba? Maiisip mo na lang na ginawa ko naman ang lahat sa kanya. Pero ginawa niya pa rin akong ipagpalit. Mapapatanong na lang tayo, sapat ba yung ginawa ko sa kanya? So kulang pa daw, sabi ni tita. No? Sapat pa ba? Sapat ba yung ginawa ko sa kanya para iwan niya ako at ipagpalit sa iba? No? So sa ginawa po ng mga Israelita, no, ang Panginoon po naramdaman din po niya yun. No? Nasaktan din po ang ating Panginoon sa ginawa ng mga Israelita. No? Nasaktan din po ang ating Panginoon at naramdaman din niya na akala niya siguro hindi sapat yung ginawa niya sa mga Israelita. Kaya siya ginawang ipagpalit sa mga Diyos-Diyosan. No? So, basahin po natin sa Hosea chapter 11, verse 1 to 4 po. No? Minahal ko, basahin po natin. Itinuloy ko siya anak at tinawag siya nasa Egipto. Pero yun, kahit napatuloy ko tinatawag ang mga mamamayan ng Israel. Lalo pa sila lumayo sa akin. Naghahandog sila at nagsusunog ng mga insenso sa Diyos sa mga Baal. Ako ang nagalakas ka, nakasya siya at tinuruan mga bakal. Pero hindi na ganyan na ako ang maningan sa kanila. Pinanabayan ko sila ng buong pagmamahal, tulad ng isang tao na nalaman at nakahanap sa baka upang mapakain ito. See? Ginawa po ng Panginoon yan sa kanila. Ginawa po yan ng Panginoon sa mga Israelita. No? Ginawa niya ang lahat para sa kanila. Pero ano po ang ginawa ng mga Israelita? Ipinagpalit siya sa mga Diyos-Diyosan. Diba? Napakasakit po na ginawa mo na ang lahat para sa iyong asawa tapos ipagpapalit ka lang sa iba. Diba? Napakasakit po, diba? So, ganun po yung naramdaman ng ating Panginoon. No? Pero mga kapatid, tayo po ba? No? Kamusta po tayo, mga kapatid? Tinitingnan po ba natin ang sarili natin na hindi natin katulad si Gomer? Hindi po ba tayo nangangalunya? Hindi ba tayo nangangalunya? Tunay yan? Ha? Hindi ba tayo nangangalunya? Tandaan niyo po, hindi po sa ating mga asawa. Hindi rin po sa ating mga kaluguyo kung may mga karelasyon po kayo. No? Kundi sa ating Diyos. Hindi po ba kayo nangangalunya sa Kanya? Hindi po ba natin ginagawang ipagpalit ang ating Diyos sa ating mga sariling Diyos-Diyosan? May mga Diyos-Diyosan po ba tayo? Meron. Wala po. Wala. Baka mamaya, sabihin nyo yan, mamaya, ganyan-ganyan po kayo, no? No? Cellphone. Tandaan niyo po mga kapatid, hindi lang po yung ribulto yung tinutukoy ko dito. Hindi po yung mga Diyos-Diyosan, mga ribulto na gawa sa pilak at ginto, na gawa ng mga tao. No? Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay siloso. No? So, hindi lang po yung mga ribulto, no? Sa tingin niyo po ba, ano pa ba ang mga pwedeng nating maging Diyos-Diyosan? No? Ano pa po ba ang mga ating pwedeng maging Diyos-Diyosan? Ayan o, cellphone. No? So bago yan, no, alamin muna natin kung ano ba ang Diyos-Diyosan o idolatry. No? Kung sa English ay idolatry. So, idolatry is defined as giving supreme love, labis na pagmamahal, pagtitiwala, or devotion to anything
Kahit ano. At kahit sino or anyone other than one God. So, kamusta po mga kapatid? May mga Diyos-Diyosan po ba tayo ngayon? So, ibig sabihin mga kapatid, no, pwedeng ang sarili natin maging Diyos-Diyosan natin. Sa labis nating pagmamahal. No? Kasi, pwede kang I love me, myself, and I ka na lang palagi. Lagi kang center of attraction. Laging gusto mo ikaw ang nasusunod. Ikaw ang bida. Labis mong mahal ang sarili mo na ayaw mo. Ayaw mong natatabunan ng iba. No? Pwede rin ang ating, ano yan? Pamilya. Labis nating pagmamahal sa ating pamilya. Na ipinagpapalit natin ang pamilya natin, ay pinagpapalit natin ng Diyos sa ating pamilya. No? Pwede rin ang ating pera. No? Sa sobrang pagmamahal natin dito, ginagawa natin ang lahat ng paraan kahit hindi nakalugod-lugod sa ating Panginoon, para makabit lang yun, gagawin mo ang lahat. No? Pwede rin ang ating mga trabaho. Sa labis nating pagbibigay ng oras, no? Sa trabaho, no? Yung God's time natin, nagiging working time. Yung Lord Day natin, nagiging working day. No? So, ibig sabihin lang mga kapatid, no? Hindi lang po ang mga ribulto ang matatawag nating Diyos-Diyosan. Kundi yung mga bagay, gawain, o mga tao na mas pinaglalaanan natin ang ating time, talent, treasure, and especially love. Na mas higit pa sa ating Panginoon. No? Yun po ay matatawag na nating idolatry o Diyos-Diyosan. No? Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Diyos ay siloso. No? Ayaw na ayaw ng Diyos na may masihigit sa Kanya. Kaya isipin po natin mga kapatid, no? Kamustahin po natin ang ating mga sarili. Kamustahin niyo po yung mga sarili niyo. No? Kamustahin po natin ang ating mga sarili. Meron po ba tayong pinaglalaanan o mas madaling salita, pinaghahandugan ng ating oras, kakayahan, o kayamanan, o higit sa lahat, pag-ibig na mas higit pa sa ating Panginoon? No? Kamusta po? Kasi kung meron po mga kapatid, no, tinitingnan po tayo ng ating Panginoon bilang isang babaeng nangangalod niya. No? Gusto niyo po bang tawagin nangangalod niya? Tanggap po ba natin na tawagin tayo nangangalod niya? No? Kasi kahit ayaw po natin tawagin tayo nangangalod niya, kung meron tayong pinaglalaanan, no, na masigit pa sa ating Panginoon, sa paningin po ng ating Panginoon, tayo ay nangangalod niya. No? Basahin po natin sa Hosea chapter 4 verse 12 po. No? Sumasangguni kayo sa mga Diyos-Diyosang kahoy at ayon na rin sa inyo, sumasagot ito. Inililigaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tinalikuran nyo ako tulad ng babaeng ang ating Panginoon Diyos na nagsabi niyan. Diba? Ang ating Panginoon Diyos na nagsabi, kung ginagawa natin yun, may mga sarili tayong mga Diyos-Diyosan. Tulad po tayo ni Gomer, na hindi tapat taksil. Dahil mayroon tayong mga sariling Diyos-Diyosan. No? Pero ganun pa man, no? Amazing love.
Dakila ang pagmamahal ng Panginoon. Kamangha-mangha ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil kahit ganyan ang ginawa ng mga Israelita, kahit ginanyan po ang ginawa natin sa Kanya, no? Nandun pa rin, nananatili pa rin po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. No? Kaya imbis na tayo parusahan, imbis na tayo itakwil, pabayaan, hindi niya yung ginawa. No? Tiningnan niya pa rin tayo ng may awa at pag-ibig sa kanyang mga mata. No? Sabi nga niya, no, sa Hosea chapter 11 verse 8 to 9, no? Basahin po natin. Mga taga-Israel, hindi ko magawa na itakwil kayo o pabayaan na lang. Hindi ko magawa mapipuli kayo ng lubusan gaya ng ginawa ko sa mga lungsod ng mga Israel. Hindi matatanggap ng aking kalooban na gawin ko ito sa inyo. Awang-awa sa inyo. Hindi ko na ipadama ang itinalagigain ng Israel. Dahil ako'y Diyos at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama ninyo. Hindi ako paparito sa inyo ng may galit. See? Grabe po ang pagmamahal ng ating Diyos, no? Hindi po niya kayang tayo'y pabayaan. Hindi niya kayang pabayaan ang mga Israelita, no? Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. Imbis na galit ang iganti sa atin, awa at pagmamahal ang ibinalik sa atin ng Panginoon. Di ba? Sabi nga ni Pablo, no, sa Efeso chapter 2:4, ngunit napakamawain ng ating Diyos, napakamawain ng Diyos, at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tingnan niyo mga kapatid, di ba? Tayo na'y nagtaksil sa Kanya. Pero ganun pa rin. Minahal pa rin tayo ng Panginoon. Nanatili pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Hindi po ba dakilang pagmamahal yun? Di ba? Kahit na pinagpapalit natin siya sa mga iba't ibang mga gawain natin araw-araw. Hindi po ba? Nandun pa rin siya. Nananatili pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Nandun pa rin yung awa niya sa atin. Hindi po ba dakila yun? Diba? And sabi rin po ni David, no, Panginoon, ang inyong pag-ibig at katapatan ay umaabot hanggang sa kalangitan. Ang pag-ibig po sa atin ng ating Panginoon ay hanggang langit. Hindi natin kayang sukatin. Diba? Hindi masusukat. No? Na kahit tayo ay nagkakasala, kahit tayo ay hindi nagiging tapat sa Kanya, no, siya ang nananatiling tapat at nagmamahal sa atin. Diba? Kamangha-manghang pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? So, hindi lang po yan. Hindi lang po yung ginawa ng ating Panginoon, no? No, dahil sa pagmamahal niya sa atin, ito ang ginawa niya, no? So, basahin po natin ulit yung red line lang po. Umalis ka at pakita mo muli ang pagmamahal ko sa iyo. So, ginawa ng Panginoon, inutusan niya si Hosea, no? Para puntahan si Gomer. Para ipakita niyang muli ang pagmamahal. O sabihin na natin, ligawan ulit. Di ba? Can you imagine mga kapatid, no? Si Gomer na tong nang iwan. Si Gomer na tong naghanap ng iba. No? Si Hosea pa mismo ang pupunta sa kanya para manligaw lang. Kaya niyo po bang gawin yun sa inyong mga minamahal? Kahit na pinagtaksilan kayo ng inyong minamahal, pinagpalit kayo sa iba, kaya niyo po bang puntahan at ligawan ulit? Kayo mga lalaki, yung mga boys dito, no? Kaya niyo pa bang mahalin muli ang iyong asawa kahit pinagtaksilan kayo? No? Kaya daw. Diba? Kadalasan, pag gano'n ang sitwasyon, no? Sasabihin na lang natin, diba? Siya ang umalis. Siya dapat ang bumalik. Siya dapat ang magmakaawa. Diba?
Pero, hindi po yun ang ginawa ni Hosea. Hindi po yun ang pinagawa ng Panginoon kay Hosea. Hindi niya sinabi kay Hosea na maghintay ka dyan. At hintayin mo dyan si Gomer na bumalik sa piling mo. Di ba? Kundi, pinakilos niya si Hosea para puntahan si Gomer at ligawang muli. So anong po bang ibig sabihin ng Diyos nung pinapunta niya si Hosea? Ano po ba ang ibig sabihin ng Diyos nang pinapunta niya? Diba? Umalis ka. Umalis ka. Pinapunta niya. No? Ano po bang ibig sabihin ng Panginoon? No? So kamangha-mangha ang pag-ibig ng ating Panginoon dahil God worked to bring us back to Himself. No? Pagsasalarawan na ang Diyos ang pumilos at gumawa ng paraan para bumalik ang mga Israelita sa piling niya. No? Mga kapatid, naalala niyo po ba kung kailan kayo nakakilala sa Panginoon? Amen. Naalala niyo po ba kung paano niyo nakilala ang ating Panginoon? No? Sa iba po ba, naalala niyo po ba kung kailan niyo nakilala ang Panginoon at paano niyo nakilala ang Panginoon? Sa mga kaibigan po ba natin? O sa mga hindi natin kilala na lumalapit na lang sa atin para ipakilala ang ating Panginoon? O sa mga magulang natin na patuloy tayong iniyayaya, no, isinasama sa simbahan, no, at ipakilala tayo sa Panginoon? No? O sa mga radio, TV, meron pa bang radio, TV ngayon? No, meron pa, di ba? Siyempre. O sa mga radio TV, di ba? May kita natin, dati may pinapalabas na mga church, di ba? Sa radio, madalas may mga nag-share ng Word of God. No? And sa atin ngayon, high-tech na. Di ba? Social media. No? Sa mga YouTube, di ba? Facebook, TikTok, di ba may mga nag-share ng ng Word of God? Ginagamit nila yung kanilang, tawag doon? Yung blog, platform, para ipahayag ang salita ng Panginoon. Di ba? Noon po, si Moises, si David, at mga propeta, no, ginagamit ng Diyos yan para payuhan, di ba? Balaan, at talaga para makilala ng mga Israelita ang ating Panginoon, no? Siyempre pati ang mga apostol, no? No, para hindi lang mga Hudyo ang makakilala sa ating Panginoon, kundi pati mga Hintil. Di ba? So basahin natin sa Acts, no? Sa Acts chapter 9 verse 15. Mas maganda po English, no? Basahin po natin. But the Lord said to Ananias, Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. So kilala po natin si Apostol Pablo. Siyempre, kilala natin. Ano yan sa Sunday school natin, di ba? Di ba? Kilala natin si Apostol Pablo. So, si Apostol Pablo po ang tinutukoy dyan na ay chosen instrument. Chosen instrument. Po, no? So, ginamit si Pablo, no, para sa mga Hintil. No? Malaki po ang papel ni Pablo. Kaya nakilala ang ating Panginoon. No? Kaya talaga, makikita natin dito na ang ating Panginoon ay gumagawa ng paraan at gumagamit ng instrumento upang makilala siya ng kanyang mga nilalang. So mga kapatid, no, marahil iba-iba po tayo ng testimony kung paano natin nakilala ang ating Panginoon. No? Pero lahat po yan, no? Yan, ay gawa ng ating Diyos. Lahat po yan ay instrumento lamang
ng ating Diyos upang mapansin naman natin ang ating Panginoon. Kasi binabaliwala natin ang ating Panginoon. No? So gumagamit po siya ng instrumento para makilala mo naman siya. Mapansin mo naman siya. Kaya mga kapatid, no? Kung may mga nag-i-invite sa atin sa church, may nagsishare ng Word of God sa atin, o kung may napapanood man tayo sa mga social media natin, kasi madalas tayo nag-Facebook, kung napadaan yung may nag-share ng Word of God, ginamit po yan ng Panginoon para sa inyo, para sa atin lahat. No? Para makilala naman natin siya. No? Para mapansin naman po natin siya. Dahil lahat po yan, ginagawa ng Diyos sa atin. No? Patunay lang po, no, kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon. Dahil siya mismo ang gumagawa ng paraan para manumbalik po tayo sa Kanya. No? Ito pa po mga kapatid, no? Grabe po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kasi kahit ang kaisa-isa niyang anak, ay pinapunta niya dito. No? Para lang siya ang gumawa ng paraan para manumbalik ang relasyon natin sa kanyang Ama. Isipin na lang po natin mga kapatid, kung walang pakialam sa atin ang ating Panginoon, hindi po niya gagawin yan. Wala po tayo siguro ngayon dito. Hindi po siguro siya gumamit ng instrumento para makilala natin siya. Pwede naman na tayo pwede naman tayo niya hintayin na tayo bumalik sa Kanya. Diba? Tayo yung kusang bumalik sa Kanya. No? Pero hindi po yan yung ginawa ng ating Diyos. Siya po ay kumilos. No? Hindi niya po kayang pabayaan ang kanyang mga nilalang. No? No? Kaya siya po ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. No? Basahin po natin ang sinabi ni Jesus sa Lucas chapter 19 verse 10 po. Basahin po natin lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at ligtas ang mga naliligaw. See? Naparito at hanapin. Ibig sabihin, siya ang kumilos. No? Siya ang naparito at naghanap sa atin lahat. Hindi po tayo mga kapatid. Meron pa pong isa, no, mga kapatid. Alam niyo po ba yung parable of the lost sheep? Diba? Diba, sa Lucas chapter 15 to, madalas gumagamit ang ating Panginoong Jesus ng mga talinghaga. No? And isa po ito sa talinghaga niya. So, meron pong 100 tupa, no, na alaga ang isang pastol. And yung isang tupa na yun, yung sa 100 na yun, nawala yung isa. Diba? So, anong ginawa ng tupa? Ay, ginawa ng pastol? Iniwan niya yung 99 para hanapin ang nag-iisang tupa. Diba? At nung nakita niya, anong ginawa niya? Siya ay nagdiwang. Natuwa. Diba? So, isipin po natin mga kapatid, no? Tayo ang nag-iisang tupa na yun. No? Na hinanap ng Diyos. No? Napakaswerte po natin mga kapatid. No? Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Handa po siyang gawin ang lahat. Iwan ang kanyang trono para lang tayo hanapin, iligtas, at para ibalik ang relasyon natin sa Kanya. No? Kaya kamangha-mangha po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, no? Dahil kahit tayo makasalanan, no, gagawin niya pa rin ang lahat para sa atin. No? Hindi po ba natin na-appreciate yung effort ni Lord para sa atin? Gumamit siya ng mga instrumento para lahat po tayo ay nandito. No? Hindi lang po yan ang kayang gawin ng ating Panginoon. No? So basahin po natin sa Hosea chapter 3 verse 2. Kaya binili siya sa halaga ng 5 pirasong ilang at 4 na sakong sibada.
So, nung utusan ng Diyos si Hosea para puntahan si Gomer, no? Hindi lang basta-basta pinuntahan, kundi binili niya. No? Sa madaling salita, tinubos po ni Hosea si Gomer upang siya ay bumalik sa piling ni Hosea. No? So, isang pagsasalarawan ng ating Panginoon, no? Ipinapakita po ng Diyos ang pagmamahal niya sa mga Israelita na kahit sila ay nagkasala, no? Na sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, nandun pa rin handang gawin ng Panginoon. No? Ginawa niya ang lahat kahit tubusin sila. Diba? Para lang mapalaya sila, no? Sa kanilang ginawang kasalanan at para sila ay bumalik sa piling ng ating Panginoon. No? So kamangha-mangha ang pagmamahal ng ating Panginoon dahil kasi na kahit sila ay makasalanan, no? Ay, God redeem us. Tinubos po tayo ng ating Panginoon. Tinubos po sila ng Panginoon. No? So, sino po dito ang nakapanood na ng Passion of the Christ? Passion of the Christ. Sino nakapanood na? Doon. Diba? Alam niyo po ba yung sitwasyon nito? Si Jesus, si Pilato, at si Barabas? Napanood niyo po ba yung time na yan? Di ba yan yung time na pinapipili ni Pilato, yung mga Hudyo, kung sino ang papalayain sa kanila ni Jesus? Kung sino papalayain kay Jesus at kay Barabas. No? No? At kung sino mapapalaya at yung may iwan, siya ang mapaparusahan ng kamatayan sa krus. No? Si Barabas, no? Kilala sa kasamaan. No? Talagang makasalanan. Kaya siya nandiyan. No? Si Jesus, walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan, matuwid na tao. No? Nabuhay sa mundo ng malinis. Pero dinala dyan. No? So pumili ang mga Hudyo. At ang pinili nilang palayain, sino? Si Barabas. Diba? Kaya pinalaya si Barabas. At si Jesus ang nahatulan ng kamatayan sa krus. Imbis na si Barabas ang maiwan dahil siya ang tunay na makasalanan, diba? At karapat dapat tumanggap ng mga parusa at kamatayan, anong nangyari? Ipinalit si Jesus. Upang si Jesus ang magbayad ng kasalanan na dapat kay Barabas. May mga cellphone po ba kayo mga kapatid? Dalhin niyo po sa camera. Di, seryoso po. Dalhin niyo po sa camera. Hindi sa selfie, pa-selfie po pa-selfie. Pa-selfie. No? Okay na? No? Tingnan niyo po si Barabas. Pogi. Tingnan niyo po yung sarili niyo sa camera. Di ba? Di ba po kayo mag-alala mga kapatid, hindi ko po sinasabing kamukha niyo si Barabas. No? Hindi ko po sinasabi na kamukha niyo si Barabas. No? Tingnan niyo po si Barabas at tingnan niyo po ang inyong sarili. No? Kung iisipin po natin mga kapatid, si Barabas ay tayo. No? Makasalanang tao na karapat dapat tumanggap ng kaparusahan at mapako sa krus. No? Pero dahil mahal tayo ng Diyos, si Jesus ang naging pambayad. Kapalit sa atin para hindi natin maranasan yung kaparusahan. Diba? Ginawa niyang tiisin ang sakit,
Isinakripisyo niya ang kanyang buhay upang tayo ay mapawalang sala, makalaya sa kasalanan na bitbit natin noon pa. No? Tinubos tayo ni Jesus. Tinubos tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya. No? Nang siya'y pinako sa krus. Basahin natin sa Efeso, sinabi ni Pablo dyan, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Kung iisipin po natin mga kapatid, no, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya gustong ibalik yung relasyon na nawalay, simula nung nagkasala si Eva at Adan, no? Hanggang sa mapamana sa atin yung kasalanan na yun. At dahil sa kasalanan na yun, yun ang nagtulak sa atin upang magkasala. No? At dahil din sa kasalanan na yun, nahatulan tayo maparusahan. No? Mga kapatid, nakadestino na po tayo para mamatay. Not just physically. Hindi po physically dead, no? But spiritually dead. No? Habang buhay na pagkakahiwalay sa ating Diyos. Habang buhay na pagdudusa. No? Basahin po natin sa Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. So anong kabayaran ng kasalanan? No? Pero huwag po kayo mag-alala. Mahal po tayo ng Diyos. Di ba? Mahal po tayo ng Diyos. Di ba? Basahin po natin yung heart ng ating Biblia. Puso ng Biblia. Basahin po natin lahat. Ganito kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi tayo mapahamak. No? Gagawin niya ang lahat ng paraan upang tayo ay bumalik sa piling niya. No? Tinubos niya tayo sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ni Jesus. Kaya dahil doon, kung dati ang relasyon natin sa ating Panginoon ay ganito, malayo, no? Pero dahil sa ginawa ni Kristo, ang relasyon natin sa Panginoon, nawala. Yan. Nagkaroon ng daan. Nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga, siya ang daan. Diba? Mga kapatid, kamangha-mangha ang pagmamahal ng ating Diyos. Kamangha-mangha ang ginawa niya para sa atin. Ginawa niya ang lahat ng yun upang hindi lang tayo mapahamak. Diba? Upang tayo ay maligtas at manumbalik sa piling niya. Ganyan tayo kamahal ng ating Diyos. Amazing love po ba? Amen. Kaya nga mga kapatid, no, gusto lang ng Diyos sa atin manumbalik tayo sa Kanya. No? Ang gagawin lang natin, anong gagawin natin? Tatanggapin lang natin ang ating Panginoon. No? Tatanggapin lang natin siya sa ating buhay. At kung tatanggapin natin siya, sigurado ang Panginoon ay magdidiwang. Katulad nung pastol na nakita niya yung isang tupa na yun. Anong ginawa ng pastol na yun? Nagdiwang. Ganun po ang mararamdaman ng Panginoon sa atin kung tayo ay babalik sa Kanya. No? Kaya wag nating sayangin yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. No? Para lang tayo ay bumalik sa Kanya. Kaya tanggapin natin siya, mga kapatid, no? At bumalik sa piling niya. No? Pero tandaan po natin, mga kapatid, no? Sa lahat ng ginawa ng Panginoon, no? Kung tayo ay babalik sa Kanya, may gusto lang po siya mangyari.
Basahin po natin sa Hosea chapter 3 verse 3. Makisasaka sa amin ang mahabang panahon at huwag ka nang sumiling sa ibang lalaki, kahit ako ay hindi mo nasisisihin sa iyo. So, gusto ni Lord na sa lahat ng ginawa niya para sa atin, tayo ay manatili sa Kanya. No? Manatili sa presensya niya, manatili sa pag-ibig niya. Gusto niya yung relasyon natin sa Kanya ay magtibay. Magkaroon ng malalim na relasyon na wala nang makakapaghiwalay pa. No? Mga kapatid, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag na tayong bumalik pa sa nakaraan natin. No? Iwanan na natin yung dati nating buhay. No? Kung saan tayo alipin ng kasalanan. No? Kung saan pwede tayong mapahamak at kung saan hiwalay tayo sa Kanya. No? Dahil kung hindi tayo mananatili sa Kanya, sigurado babalik at babalik tayo sa dati. Kung saan patuloy tayo sa pagsamba natin sa sarili nating Diyos-Diyosan at gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya manatili tayo sa presensya ng Panginoon, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, kung mananatili tayo sa Kanya, hindi na tayo patuloy na magkakasala pa. Yes, mga kapatid, mahirap po na hindi magkasala. No? Dahil syempre may mga emotion din tayo. Pero tandaan niyo po, kung nasa piling po tayo ng ating Panginoon, no? Siya po ang tutulong sa atin para hindi po tayo magkasala. Siya po ang unting-unting maglilinis sa atin para hindi po tayo madapa. Hindi tayo mapahamak. Diba? Pero kung malayo po tayo sa Panginoon, hindi niya po tayo matutulungan. Patuloy pa rin tayong babalik sa dati. Sabi nga niya sa 1 chapter 15 verse 5, no? Basahin po natin lahat. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga masama. Tao na nag-iisa sa akin at ako rin sa kanya ay gumawa ng marami. Sapagkat wala kayong magagawa kung walay kayo sa akin. Wala tayong magagawa sa kasalanan, mga kapatid. Hindi natin kaya ang kasalanan. Pero ang Panginoon Diyos, kayang-kaya niya. Kaya kung mananatili tayo sa Kanya, sigurado, tayo ay magbubunga. At ang bunga na yon, ano po ang bunga na yon? Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ano po yung bunga na yon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya manatili tayo sa piling ng Diyos, no? Sigurado, yung pagkakasala natin, unti-unti niya itong lilinisin. No? Tandaan po natin, hindi po natin kaya. Hindi po natin kaya mag-isa. Hindi po natin ang kayang kasalanan. Diba? Ang Diyos ang tanging tumutulong sa atin kung paano natin paglalabanan ng mga yan. No? Sabi nga ni Pablo sa Pilipos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang magkaroon kayo ng pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. No? Siya po ang tumutulong sa atin para tayo ay maging kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. No? Hindi po natin kaya. Kaya manatili po tayo sa presensya ng ating Panginoon, manatili po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon upang hindi na tayo bumalik pa sa dati, no? Kung saan patuloy tayong nagkakasala. So ito po yung tatlong ibig sabihin, no, ng pinagawa ng Panginoon kay Hosea. No? Pagsasalarawan kung gaano niya kamahal ang mga Israelita. No? Kung gaano niya kamahal ang kanyang mga nilalang. No? Kaya sobrang kamangha-mangha ang pagmamahal ng ating Diyos dahil amazing love God
love us in our faithfulness. And God worked to bring us back to Himself. And God redeemed us. No? Kamangha-mangha ang pagmamahal ng Panginoon. Yun ang kayang gawin ng Panginoon. Yun ang kayang gawin ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. No? Ayaw ng Diyos na tayo magkakasala pang muli. No? Ayaw ng Diyos na hiwalay pa tayo sa Kanya. No? Hindi niya gusto na ipagpalit natin siya sa mga Diyos-Diyosan na meron tayo. No? Kasi, siloso ang ating Diyos. No? Ayaw niya sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan at ayaw niya rin patuloy tayo nagkakasala sa Kanya. No? Kaya, ang ating Diyos ang kumikilos upang tayo ay bumalik sa Kanya. No? Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Na kahit hindi tayo tapat, siya ang nananatiling tapat. No? Ang pagmamahal ng Diyos ay walang katulad. Wagas ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Amen. No? Na kayang magsakripisyo, gawin ang lahat upang manumbalik ang nawalay na relasyon natin sa Kanya. No? Kaya mga kapatid, no, wag po nating sayangin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Wag po natin sayangin yung ginawa niya. Wag po natin sayangin, wag po natin baliwalain. No? Kundi tanggapin natin sa ating buhay. Saan ka nakakita, no? Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, di ba? Diyos na makapangyarihan, Diyos at Hari ng lahat, ang gumagawa ng paraan para sa iyo, para sa atin, para sa ating lahat, no? Sino na lang tayo para tanggihan to? No? Ganyan kamangha-mangha ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. So kaya wag natin pong baliwalain ang pagmamahal na ito. No? Dahil may pangako ang Diyos, pag bumalik tayo sa Kanya, may pangako po ang ating Panginoon. No? So ito na po yung conclusion natin, no? Basahin po natin lahat. Ituloy mo kayong asawa ang pagkailanman. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo ang gawaan. Dadalagan ko sa inyo ang asasalin ng buong katapatan at ilalagay ng inyong bilang Panginoon. So, tayo'y pagpapalain ng Diyos ng Kanyang pagmamahal. At siguradong pag-iingatan niya tayo at gagabayan sa lahat ng oras. No? Na tulad ng isang lalaking tunay nagmamahal sa kanyang asawa, ganun po tayo aalagaan ng ating Panginoon. No? Kamangha-mangha po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. No? Siya ay magiging Diyos natin sa panghabang buhay. Kaya magsitayo na po tayo lahat at inihiling ko po ang ating music team at kantayin po natin muli itong Amazing Love. Kung dakila po ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo, kung nararamdaman niyo po ang pagmamahal ng Diyos, kantahin niyo po yung Amazing Love. Isipin po natin mga kapatid ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa atin. Para tayo po ay manumbalik sa Kanya. Kung humahanga po tayo sa pagmamahal ng ating Panginoon, laksan po natin ang pag-awit sa Kanya. Ipadama natin yung pagmamahal natin sa pamamagitan ng awitin. Because you were forsaken, I'm accepted.
sasabihin ng Diyos sa iyo, mahal na mahal na mahal ka niya. Ang pagmamahal niya ay sobrang napakalawak, sobrang napakalalim, na hindi kayang matarok ng kaisipan ng tao. Kapatid, kung sa tingin mo walang nagmamahal sa iyo, may Diyos po na nagmamahal sa iyo, kapatid. Kung ang mundong ito ay hindi mo makita yung pagmamahal, kapatid, may mabuting balita. May Diyos na nagmamahal sa iyo. At ang pagmamahal niya ay sobrang napakalaki at nais niyang iparamdam sa iyo, kapatid. Amazing love. Amazing love, kapatid. Alam mo, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Huwag mong sasayangin ang pinakita niyang pagmamahal sa iyo. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na si Jesucristo para makita mo lamang kung gaano kamahal kanya. Huwag mong sasayangin, kapatid. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas. At ang kanyang pagmamahal, pupunuin ka niya, kapatid. Kapatid, kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus, manalangin ka sa hapon ito. At sabihin mo sa Kanya, Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Hey, kapatid, kung itong bagay na ito ay gagawin mo, naniniwala ako, ang kalangitan ay nagdidiwang dahil sa tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. And I know, simula sa araw na to, patuloy nakikilos ang Panginoong Hesus sa buhay mo. At siya ang tutulong sa buhay mo na patuloy na lumakad sa kabanalan sa Kanya. Kapatid, kung natagpuan ka na ng pagmamahal ng Diyos, huwag mo na siyang iiwan pa. Huwag mo na siyang ipagpapalit sa anumang bagay. Nais ka niya na maranasan mo ang pagmamahal, kagalakan, kasiyahan, kapayapaan sa buhay. Sapagkat ang mga bagay na to, sa Kanya lang natin makikita. Kapatid, hayaan na natin si Jesus ang maging hari sa ating buhay. And I know na siya ang patuloy nagagabay sa iyo sa iyong buhay, sa anumang sitwasyon na iyong pinagdaraanan sa iyong buhay. Ayaw manalangin, Panginoon, salamat po sa hapong ito. Ipinakita mo sa amin ang napakalawak, napakadakila mong pagmamahal sa amin. Na ikaw yung Diyos na nagmahal sa amin kahit kami ay hindi naging tapat sa iyo. Ikaw yung Diyos na kumilos upang muli kaming maibalik sa iyo, Panginoon. At ikaw yung Diyos na tumubos sa aming mga kasalanan. Salamat
sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat sa pagpapakita mo ng pagmamahal sa amin. Lord, punuin mo kami ng pagmamahal upang sa aming mga buhay, makapagbahagi kami ng pagmamahal na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa iyong mga salita na ipinamahagi sa hapong ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos. Pili muna tayo mga po, mga kapatid. Makita eh.